umaga mga kahatden. Nais kong i-present sa inyo ang processing area na ginagawa ng Palayan Tappers and Farmers Association para sa Coco Sugar at Coco Cacao Tablia. Itong tablia, ito yung sangkap ng paggawa ng tsokolate. Kanda ito para sa pagbaba ng blood pressure at iba pang mga karamdaman ng mga individual. At ngayon po ay ginagawa itong processing area dahil gagawa ang samahang ito ng masabing mga produkto, mga natural product. Kaya po patuloy po natin sila bayanin at suportahan dahil pagdating ng panahon ay maglalabas ng produkto sa mga ito. At kung namin po pag-subscribe yung ating channel at pag-like yung ating video at rin po na pag-click yung ating bell button para lagi kayong updated sa ating channel. At kung maaari ay mag-leave kayo ng comment para malaman po natin yung mga concerns, mabasa po natin yung mga katarungan at tayo po ay makapagbigay ng idea lalo na sa mga farmers ng coconut at cacao. Hindi lamang po kasi copra ang pwede natin gawin para sa mga bunga ng ating nyog, kundi marami pang mga pwedeng gawin, mga natural processing o mga natural foods na process natin na makakatulong sa kalusugan ng sangkatauhan. Tayo po ay tumulong na gumawa nito. Nag-apat tayo ng buhangin ng kalahating araw para nagsaroon ay ma-inspire din natin yung ating mga kasamahan na gumagawa, lalo na't voluntaryo lamang sila na gumagawa nito. So ito po ay funded ng General Board of Church and Society ng United Methodist Church. May konting halagang itinulong para simulan itong processing area na to, mga pagbili ng ibang mga equipments para makagawa tayo ng nasabing mga product at may counting pang-capital din na ating gagamitin para masimulan natin itong project na ito. Hopefully by next week ay makakabili tayo ng mga gamit doon sa Davao City. Balak din pala ng grupo na mag-process ng native na kape. Ito yung mga barako. Ito yung mula sa Robusta at saka iba pang klase ng kape, mga natural. Dahil po kapag 3-in-1 kasi artificial yung sugar. Ganun din po yung mga nakatab na yan. Yan po ay sukang tuba o coco vinegar. Yan din ay na-process din. Yan ay kasama din sa project ng grupo, no? Ito ay walang halo na anumang mga chemicals, hindi ito nilalagyan ng acid. Ito ay natural, no? Yung pong hindi maluluto na tuba or coco sap sugar ay kasi lumampas na yan sa oras, ito ay nagiging maasim na, so pine-ferment na para maging sukang tuba. Ito ay magandang pangluto. Ito ay maayos na gamitin pagsawsawan dahil ito ay walang halo, hindi katulad ng mga binibili natin commercially, no? Talagang may mga ingredients na inihahalo para umasim
Pero pag nagtagal ay umaamoy, nasisira itong komersyal na produkto ito. Well, itong sukang tuba habang tumatagal, umaasim, at habang umaasim, sumasarap. Ito yung kagandahan ng nasabing product, no? Ito ay ginawa natin upang ang ating mga kapatid sa pananampalataya dito na engage sa cocoa farming at cacao cropping ay meron silang other source, hindi lang raw material yung kanilang o raw products yung kanilang i-dispose, kundi sa halip ay makadispose sila ng processed products ng kanilang mga crops. Dahil alam natin na yung mga bumibili, no, yung mga traders ay hindi nagdi-dispose ng raw products, kundi pinaprocess nila ito at sila ay kumikita ng higit doon sa presyo na kanilang binili. Katulad po ng kopra, bibilhin nila ng pagkamura-mura na presyo yung kopra, pero kanila itong ipaprocess, no, into cocoa oil or oil. At alam naman natin lahat kung gaano kamahal yung mantika pag atin ng binili. Hindi natin naiwasan na bumili ng mantika, o kada luto natin ay may mga niluluto tayo na kailangan natin ng mantika, diba? So ito ay nagpapakita sa atin na kailangan natin na mag-process, no? Para kumita din yung ating mga farmers, na hindi lang lamang yung mga traders ang or mga middleman ang siyang umaasenso, gumaganda ang kabuhayan, kundi maging din yung ating mga farmers ay magkaroon din ng opportunity na gumanda ang kanilang kabuhayan, dahil ang lupa ay nilikha ng Diyos para sa lahat, maranasan ng lahat ang abundant blessing, ang pinapakita ng na nais ng Diyos para sa lahat, para sa ating mga nilalang niya. Yun naman ang will ng Panginoon, at ang lahat ay makaranas ng magandang buhay, no? Hindi lamang sa kasalukuyan, kundi maging sa darating na panahon, no? Sa mga henerasyon na hindi pa isinilang. O kahit ini-encourage natin itong ating mga members na kasapi ng grupong ito na pagyamanin nila ito, dahil hindi lahat ng lugar ay may opportunity na gumawa ng cocoa sugar, no? Gumawa ng cacao. Sila yung nagkaroon ng skills sa paggawa nito, at hindi lahat ng lugar na may puno ng nyog, puno ng cacao ay natuto ng ganitong proseso, no, ng paggawa ng mga pagkain ito. Ito yung cocoa sugar, itong ating pinapakita. Ito ay mas mababa ang kanyang glucose content kumpara doon sa nakasanayan natin ng mga asukal, no? Maganda ito para sa diabetic person, maganda rin ito sa iba pang mga karamdaman na mayroon sa ating katawan, pero mas mainam yung preventive kaysa dun sa curative. So ito po yung doktor ng grupo ito, at ito yung iluluto sa processing area na ito. Ito ay temporary lamang, hoping na God will bless this livelihood project ng ating mga
kaanib ng ating mga kapatid sa pananampalataya, and later on ay maging isa itong malaking pagawaan ng Kuko Sugar. It's our vision na masaturate hindi lamang ang market ng South Cotabato, kundi makapag-provide ng product na ito in other parts of the country. At kung mamarapatin at pagpapalain ng Diyos ay maging sa international market ay makapag-provide din tayo ng Kuko Sugar na ito. No, the other week napanood ko rin ang isang video. Matagal na pala ang Thailand na gumagawa ng Kuko Sugar, no? At sabi doon sa vlog na ating napanood ay umaabot na sila ng 100 plus years sa paggawa ng Kuko Sugar. Tayo kasi na mga Pilipino, mahilig tayo sa shortcut, yung madalian. O, hindi natin inaalintana ang epekto ng mga sino-shortcut natin na mga products na ating pinipili at ginagamit. No? Hindi natin naiisip ano ang epekto nito sa ating kalusugan. Kaya tuloy, pagsapit ng mahababang panahon na tayo ay gumagamit ng mga commercialized na mga products, ay mayroon ng effect ito sa ating kalusugan, no? Nagsasuffer na tayo at alam naman natin na kapag may health concern tayo ay malaki yung epekto nito sa ating sarili, katulad ng mga gastusin, yung stress, no? Lalo na kung kinukulang tayo sa resources, no? Nalalagay sa balag ng alanganin, hindi lamang yung kalagayan natin, kundi ang mga kaanib ng ating pamilya. Ito ay aking pinipresent sa inyo upang matutunan natin ang gumawa ng mga natural na mga produkto na kinakailangan natin, no? Ay hindi ko ito pinapakita para ipagmalaki o pagyabang, kundi pinapakita ko ito para maengganyo ang lahat na gumawa ng natural na mga pagkain para sa ating kapakanan, para tayo ay mapabuti sa ating kalagayan. Yan po yung project na ginagawa ng ating grupo, no? I covet your prayers for this group. Sana po ay umasenso, umunlad itong ating project na to, para hindi lamang para sa mga kaanib ng sawang ito, kundi para sa populace, para sa public na consumption. So yan po yung ating ginagawa. Sana po sa susunod, pag nakapag-provide na ng processed products ang grupo ito, ay bumili po kayo ng ating natural na product para po sa inyong consumption, para sa inyong family needs, no? So counting lambing po sa lahat, paki-subscribe po yung aking channel, Ardinerong Pastor Abelardo Guerrero. Paki-like itong ating video upang makita na talagang gusto nyo, at ganoon din po paki-subscribe itong ating paki-like yung ating paki-click yung ating bell button, at ganoon din po mag-leave po kayo ng comment para po mabasa natin yung mga concerns ninyo at matuguran po natin. So God bless po sa lahat, and thank you for watching this video, itong aking vlog, at suportahan po natin yung paggawa ng mga natural na product. Ito ay kasama sa rural ministry na ating ginagawa. Sana po ay magtulungan tayo upang pagyabanin ang kaloob ng Diyos para
sa atin. No? Sana po ay ma-enjoy po natin ang lahat ng mga biyaya ng Diyos para sa atin. So, God bless po and have a beautiful and blessed weekend ngayon po para po ma-enjoy natin ang kagandahan ng buhay na kaloob ng Diyos sa atin. God bless and bye-bye to everyone.